Kanawai Sunset Beach. So, let's see what's inside. Oh. Okay. Low tide nga ngayon. Daming nagsusurfing. So, ayun na guys. Dito tayo sa tabi ng dagat muna habang nagkakape. Ang sarap ng Kanawai latte. Ano siya? Kasi pinakagusto ko is mas angat yung pait. Mas angat yung pait. And then yun yung andito. Then ano din siya, milky. Maano mo talaga, malalasahan mo talaga yung milk na nilagay nila. So masarap. Sarap magkape dito oh. Sa tabi ng dagat. Wow. Amazing. I love Siargao. I love Siargao na. Yung El Nido, I love El Nido also. Ito yung dalawang island na babalik-balikan mo talaga. For me, hindi ako mahilig maligo sa dagat, pero ito yung sinasabi kong maganda sila balikan kasi aside sa maganda din yung beach, mga beaches talaga dito. Kaya pala siya surfing capital din ng Siargao kasi nga malalaki yung alon. Like legit. Lalo na dun sa may Cloud9, ang lakas. Sarap sana pumunta dun sa may dagat to, kaso wag na. Next time na lang. Yan, daming dogs. Hi! Tawag ka na oh. Yan lang naman. Bukas magla-land tour na ako. Si Mamang is magmi-me time. Kasi nakapag-land tour naman siya. And then sa island hopping, kasama ko siya. Kasama kaming dalawa. And then, ayun, excited na ako kasi may experience ko na itong mga ganito. Tulad nga ng na-post ko doon sa Facebook ko. Ang dating taga Sana All, ngayon nagagawa ko na. Nakakayanan ko na napupuntahan ko na, hindi lang nakikita sa Facebook or sa TikTok, pero napupuntahan ko na. Kaya sobrang thank you Lord. Kasi kung hindi naman dahil kay Lord, hindi ko raman mararanasan ito lahat. Lord. Kasi kung hindi naman dahil kay Lord, hindi ko raman mararanasan ito lahat. Sa daming pait ng napagdaanan ko, simula Davao, Cagayan de Oro, Cebu, yung feeling na walang-wala ka, wala kang malapitan, may sahod ka nga pero negative pa, kasi kukulangin talaga. And then nung nag-Manila ako, binless ako ni Lord, kaso lang nung na-bless ako, wala naman na si Mama at saka si Papa. Yun ang pinakasad. Pero kung papipiliin ako na bumalik sila Mama at Papa, okay lang ako na magkasama kami na wala ito. Bonus na lang kung ibibigay ni Lord na ibalik yung dating buhay ko, pero meron ako, tapos buhay si Mama at Papa. Doon, ibibigay ko talaga yung 100% na sa kanila lang yung time, yung physical ko sa kanila, andun ako. Kasi matagal din ako nawala sa side nila kasi lagi na akong nasa city. Sila nasa Bukidnon lang. Kasi si Mama hindi mahilig sa city. Ako nagtatrabaho na nun sa Davao, nagtatrabaho na ako sa Cagayan de Oro, nagtatrabaho na ako sa Cebu, and then sad pa is may trabaho nga, negative naman, kaunti lang yung napapadala kay Mama. Nakakapadala na ako kay Mama nung nasa Cebu na ako kasi medyo mataas yung sahod doon, unlike sa Davao at saka sa Cagayan de Oro. But again, thank you Lord. Wala man si Mama at Papa dito ngayon, alam ko nakikita nila sa langit na, nakikita nila ako sa langit na masaya sila kasi na-fulfill ko na yung mga gusto ko, nakukuha ko na yung mga gusto ko. Hindi man ganun kayaman, hindi ako mayaman. Lang ako, blessed lang ako. Yun ang lagi kong sinasabi. Blessed ako, hindi ako mayaman. Kasi sobrang sipag ang ginawa ko. Hindi lang tripling sipag, kundi sobrang sipag. Kasi sabi ko, nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, sabi ko pag nag-out ako sa work, hindi pwede na manghingi lang ako, manghiram lang ako, tumakbo sa mga kapatid ko. Kasi alam ko naman na may mga pamilya na sila at ako wala pa. So ang ginawa ko, kahit mahirap, nag-take ako ng risk. Yun na nga, ang pinakakwento nito nung nasa Manila na ako, nagtatrabaho ako sa telco. Hindi ko nababanggitin yung brand. Basta nagtatrabaho ako sa telco almost 8 months. Tapos lumipat ako sa isang telco, 1 month lang ako. And then yun, nag-take ako ng risk. Ang ginawa ko nun, umutang ako sa home credit ng cellphone. Tapos yung cellphone na yun, binenta ko ng mas mura. And then, dun ako nagsimula magbenta online ng mga lotion, perfume,
perfume, ng mga jersey, ng mga bargain na sando, short, and everything. Doon ko na-realize na andun yung pera. Alam mo yung kaunti lang yung kaunti lang yung tubo, pero ang daming bumibili. Yes, minsan tumutubo lang ako ng 20 pesos sa sando. Tapos na-orderan ako ng 100 pieces, 50 pieces, isa 20 pesos times 100, 2,000 na, 'di ba? So doon ako na-amaze. Kaya pinagpatuloy ko. And then siguro nag-run yun at least mga 5 months. Doon naman nung medyo humina na kasi kalakasan na talaga yun ng ibang app. Yung Orange app, Blue app na may L, and then sa TikTok. And then ang ginawa ko naman, dahil may sobra naman akong pera, nag-ukay-ukay business ako. Kasama ko yung partner ko at that time. Nung na-ukay-ukay business ako, nagla-live kami sa TikTok. Sa ukay-ukay naman, nasa 5 bales, hindi ko siya nilalabhan. Talagang todo live selling lang kami. Live. Ginamit ko yung opportunity na meron akong almost 10,000 na followers sa aking isang TikTok. And then, nagulat ako kasi ang daming bumili. And then nun, ang pinupush ko pa nun is yung jacket. Kasi malakas yung jacket dati, di ba? Kasi unisex, tapos magagamit kahit saan. Yung mga namahilig mang motor, yung mga gustong mag-jacket pag malamig, kahit mainit ang panahon, nagja-jacket. Ganun tayong mga Pinoy, di ba? And then ayun, sobrang lakas. Hanggang sa isang week, nakakaubos ako ng 3 bale. Tapos, kung magkano yung bili ko, triple ang balik sa akin. Yes, opo, triple ang balik sa akin. Ganun ako ka-blessed ni Lord. Hindi niya ako pinabayaan. And then, ayun, halos na nagtuloy-tuloy. Isang week, 2 or 3 bill ang nauubos namin. Pero, ang disadvantage nun is, ang dami kong account sa TikTok na nababand. Gawa ng bawal ipakita ang brand sa TikTok. That time, super stricto si TikTok. Pag sinabi mong Adidas, wala, maya lang. Banned na. As in, na siya, total ban. Hindi ka na makapag-live. Pwede ka mag-post, pwede ka mag-comment, pero hindi ka na pwedeng mag-live. Hindi ka na rin pwedeng pumasok sa mga live. So, hindi pa rin ako sumuko. Gumawa pa rin ako ng ibang account hanggang sa 9 accounts. 9 accounts talaga yung na banned lahat as in. Then ayun, medyo nangamba na ako or natakot na ako. Sabi ko, wala, anong gagawin ko dito? Lagi na lang ako nababan kahit natakpan namin yung brand. Hindi na namin minimension kasi yung Adidas minimension namin. Adidong o di kaya Chicken Feet. Yung mga ganun. Yung Nike minimension namin Nike, mga ganun para hindi na lang talaga maban. Pero ganun pa rin. Nababan pa rin ni TikTok. Ayun, sobrang hirap kasi ginawa na namin yung lahat. Tapos kasi nagtatanong-tanong na din ako sa mga nakakilala ko sa TikTok na nagla-live selling din. Nagtataka ako yung may mga matataas na followers, bakit hindi nababan? Kahit pa na ipakita nila yung brand. As in, oo, totoo yun. Doon ako nagulat. Bakit ganun? Bakit? Tapos pinakalas pa na ban yung yung may 10,000 followers. Sayang yung kasi ang dami kong client doon. Hanggang sa ginawa namin, gawa kami ng bagong account. Ayun, doon na naman mag-check out yung then nahihirapan ako kasi yung ibang viewers nandun sa dati kong dating account ko na 10,000 followers. Ang hirap na ipakita sa kanila yung bagong account ko. Pero yung iba is na may message ko sa Facebook. So yun na lang ang ginawa kong paraan. So hanggang ayun, medyo hindi na ganun kalakasan yung pagla-live selling ko kasi sobrang napagod na din ako kakagawa ng TikTok kasi pang siyam na So ayun, dito naman pumasok yung furnitures. So ang ginawa ko this time, nag-reseller ako ng furnitures. And then ito yun sa pamangkin ko, anak ng first cousin ko, yung taga Imos. So ayun, nagpo-posting na lang ko. After 2 months, saka pa ako nabentahan, saka pa ako nagka-client ng isa, tapos yung tubo ko doon is 100, 120, 150, minsan 50 pesos, kung maramihan. Halimbawa, kung kukuha ng 5, okay lang sa akin na 50 pesos, kasi pag 5 na, 250 na. Kung iisipin mo, walang makakapagbigay sa'yo ng 250 in just 1 day. Tapos, nasa bahay ka lang, posting ka lang. Until, after 3 months, doon ko nakita yung client ko na maramihan kumuha. Doon na ako sobrang blessed. Kasi, like, yung tables, kinukuha sa akin, tag 150 pieces, 200 pieces, may nakakuha pa siya sa akin ng 250 pieces,
Hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung sa akin. Pero, nakaka 6 digits ako at that time. Yes! 6 digits in one client. Then yung client na yun, hindi lang siya isang beses kumukuha kasi yung building na like first floor hanggang 12th floor, kinuha nila yun, nirentahan nila. And ayun, yung nagustuhan na niya ako kasi hindi daw ako scammer, nakikita niya ako personal, nakikipag-video call ako, tapos yung transaction namin saka na siya magbabayad kapag tapos na namin nalagay doon kung saan niya pinalagay sa office, sa ilang floor, yun saka sila magbabayad. Tapos ayun, sobrang blessed ako kasi ako yung naging supplier nila. And then yun, sunod-sunod na, hindi lang tables kinukuha sa akin, pati na rin yung chairs, and then after nun, sunod-sunod na, may mga nakukuha na akong mga big company na kumukuha sa akin, hindi isahan, kundi bulk order. Yung mga bulk order namin is nasa 50 pieces and up. Minsan nang kumukuha sa akin, may 30 pieces, 20 pieces. Pero kung tutusin mo as a reseller, tapos nasa bahay ka lang, pagpalagay natin sa chair, 100 pesos sa akin isa. Tapos kumuha ng 50 pieces. Edi meron akong 5,000. Sino magbibigay sa'yo ng 5,000 in a day? In just one client lang yun. 'Di ba? Habang nagtatrabaho ka, magkano yung sahod ko? 600. 580 ba yun? Dito sa Manila. 580. 8 hours. Ang dami ko pang bosses. Ang dami ko pang dapat sa alang-alang, hindi ka pwedeng magpuyat kasi may trabaho ka kinabukasan, hindi ka pwedeng malate kasi malaki ang kaltas. Pero pag hindi ka naman late, advance ka or nauna ka doon, halimbawa yung time mo is 9 AM tapos 8 AM andun ka na para sa time in mo, walang additional. So yun yung iniisip ko dati. So sobrang thankful ako. And after nun, sunod-sunod na. And then ngayon, magti 3 years na ako sa furnitures. 1 year and a half akong reseller. 1 year and a half akong reseller hanggang sa nagtayo na ako ng sarili kong bodega. And then dahil sa pagiging reseller ko, nakabili ako ng sariling motor, nakabili ako ng iPhone na pinapangarap ko dati. Itong iPhone 14 na meron ako ngayon, isa talaga sa mga napundar ko. Nakabayad ako sa laptop na naka home credit, and then nabili ko yung C-seller na motor ko ng cash, hindi utang. Kaya sobrang thank you Lord. Napaka-bless ko dahil binibless niyo po ako, ginaguide niyo ako, hindi niyo ako pinapabayaan. Kaya ayun, ngayon, until now is meron pa rin akong until now, supplier na ako ng furnitures. So, ayan lang naman, nakakatuwa lang isipin na dati, tinitingnan ko lang si TikTok, sabi ko, sana mapuntahan ko, na sana all na lang ako sa mga sana all na lang ako sa mga nakikita ko sa TikTok and Facebook, sa YouTube, and then, ayun, finally, thank you Lord. Binigay niyo po sa akin ito, binless niyo po ako, and Lord, sana Lord magtuloy-tuloy ito. Marami pa sana akong island na mapuntahan. Marami pa sana akong mabili na na mga gusto ko. And then thank you nga pala Lord kasi dahil sa blessings na binibigay niyo sa akin, nagkaroon ako ng sariling lupa, and then hindi na ako nangungupahan kasi nakasangla yun sa akin. Sobrang thank you Lord. And then nag-i-invest ako ng mga ng mga tumutubo like gold. Ini-invest ko yun kasi alam ko darating ang panahon na tataas ang value. And then yung iba kong gold is ROI na siya. Kumbaga, pag tumubo na, yun na yung yun na yung earn ko. Kaya ako nag-i-invest na ganun. Natutunan ko lang din yan kay mama kasi si mama dati ang daming niyang gold. Tapos nagagamit niya, nasasangla niya pag wala siyang pera, pag kailangan niya tulungan yung mga anak niya, sinasangla niya para tulong niya sa mga anak niya. Kaya sobrang thank you Lord. Wala lang, nakakatuwa lang, and at the same time nakakalungkot kasi kung anong meron ako ngayon, yun naman time wala si mama at saka si papa. Pero Lord, thank you pa rin po. Sana magtuloy-tuloy itong blessings na meron ako ngayon. Sana marami din akong matulungan, and yung mga tinutulungan kong iba hindi ko na siya mini-media, hindi ko na pinivideohan kasi hindi naman na kailangan. Thank you din Lord kasi napasok ako dito sa YouTube. Hindi ko man goal na
sobrang daming followers. Hindi ko man goal na sobrang laking kita dito sa YouTube. Ang sa akin lang po is pag kumita, i-share po natin. Ito po yung pinaka-goal ko. Bakit ako nag-YouTube? Pinaka-goal ko kasi is makatulong sa kapwa. Lalong-lalo na sa may mga breast cancer, lalong-lalo na sa mga bata na ulila na ando na sa ampunan, and most especially sa mga senior kasi malapit ako sa mga senior. Yes po. Ang target ko talaga is kapag nagsahod ako sa YouTube, ang kalahati ng sahod ko, depende kung gaano kalaki or kaliit. Kung maliit, ihahati, uunahin ko bigyan yung sa senior citizen na mga and the next yung may mga breast cancer, yung parang yung charity, doon ko i-donate kumbaga. And then syempre hindi ko kakalimutan yung simbahan. Actually, hindi ko pa nga nakukuha yung first sahod Wala pa yung pin sa YouTube ko. Pero, pag dumating man yun, maliit lang naman. Actually, maliit lang naman. It's okay. Pero, malaking tulong yun sa simbahan kung baga. Kung makuha ko naman yung, yung sahod ko. Malaking tulong na yun sa simbahan. Yeah, first ko kasi bibigyan sa sahod ko is yung simbahan. Sunod na yung may mga senior, sa mga bata na nasa ampunan, sa may mga breast cancer charity, yung mga ganon. Kaya sana guys, pag panoorin nyo aking mga video sa YouTube, alam ko naman na hindi siya katulad ng iba na tawag nito, sobrang ganda mag-edit, hindi ganun kagaling magsalita, pero ginagawa ko yung best ko para maaliw ko kayo, magustuhan niyo yung video ko, kasi ang goal lang natin, pag nagkasahod, tutulong tayo sa kapwa, sa mga charity na nangangailangan. Yun lang naman siya ang pinaka-goal ko. And ayun, Lord, thank you so much sa mga blessings niyo po sa akin. Sana mapagpatuloy. Sana Lord, i-bless niyo yung mga taong malalapit sa akin. Yung mga resellers ko, sana po marami pang clients sila na makuha kasi tulong ninyo para sa kanila, Lord. And most especially yung sa business ko, sana hindi po bumaba kasi sobrang malaking tulong yun para sa akin. Hindi lang para sa akin, para sa mga taong natutulungan, sa mga taong kailangan pang tulungan, at sa mga taong tinutulungan. Baga, Lord, hindi ako magsasawa magpasalamat sa inyo araw-araw. Kasi sa paggising nyo pa lang sa akin, isang malaking blessings na po yun para sa akin, Lord. Kaya maraming salamat, Lord. I love you! So, yun lang naman guys. Yun lang yung i-share ko muna sa ito lang naman yung story ko. And, ayun. Sana panoorin nyo pa rin yung aking mga upload sa YouTube kahit hindi ko kasama yung mga idols nyo. Wala dito sa video ko kahit ako lang solo. Sana po i-like nyo pa rin, sana panoorin nyo pa rin, and most especially wag nating i-skip yung ads kasi marami po tayong matutulungan na tao. Yun lang naman po. Hindi po siya ito salita lang kasi nagagawa ko naman na kahit wala yung camera. Kahit hindi ako mag-take ng video, nagagawa naman na natin sa iba. So, ayun lang naman. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Shinare ko lang kaunti kung anong story ng buhay ko dito sa yung sa walang-wala ang sa meron na ngayon. Kaya, maraming salamat din sa mga taong todo sumuporta, nagme-message sa akin sa Facebook, nagme-message sa akin sa Instagram, hinahanap yung upload ko, and then sa mga nagbabash naman sa akin na hindi maganda yung upload mo, hindi maganda yung video mo, ganito ganyan, it's okay lang po. Ang goal ko lang naman po is mapasaya yung mga taong nasisiyahan sa panonood ng video ko. Kaya ayun lang naman po, maraming salamat po. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Bye-bye! Tara! Coffee!